nagsimula ang Seed of Faith project natin. One time, mayroon kaming kaibigan, si Sister Linda Laconsay, pumunta sa bahay at sabi niya, Pastor, kailangan niyong mag-umpisa na para makabili ng lupa. At ito ang pera ng seed ko ito para makapagbukas kayo ng bank account. So from there, nagbukas kami ng bank account and then pinagplanuhan namin kung kailan mag-i-start ang Seed of Faith project. So naisip namin para maging memorable, 10-10-10-10. October 10, 2010, 10 o'clock service. So doon po nagsimula yon. So nag-ano kami ng mga pledges ng mga kapatiran at gumawa rin kami ng chart 1 to 1,200 na kung saan mamimili ang mga kapatiran natin kung anong number ang kanilang pipiliin worth 15,000 per square meter. So doon po nagsimula yon, and then habang nag-iipon tayo, we keep on praying. Marami tayong tinignan na lupa until such time na sabi ko, Lord, pagod na ako, kayo na lang ang magpadala ng ahente doon sa lupa na ibibigay nyo sa amin. So ang nangyari po ay yung ahente na kapitbahay namin pumunta sa aming bahay at sabi niya, Pastor, yung bakanting lote sa katabi ng barangay, for sale yun, maganda yun para sa church. So yun po, tinawaran ko po yun dahil sabi niya 5-5. Sabi ko 4-5 na lang. So sabi niya, sige, sasabihin ko doon sa may-ari. And then the rest is history. Pumayag yung may-ari at glory to God, nabili natin yung lupa August 28, 2014. So nakabili tayo ng lupa August 28, 2014. So 4 years noon, 2018 August. So mag-add tayo ng 2 months, September, October. Kaya ang umpisa ng church construction natin ay October 8, 2018. So simula noon, tuloy-tuloy na po ang construction hanggang sa ngayon by the grace of God. Simula noon, nung nilaunch yung Seed of Faith, nag-pray na kami talaga na sa building naman. At humingi kami sa Panginoon kung kailan uumpisahan yung construction. Binigay din ng Panginoon kung ano tayo magsisimula ng construction. Ang sinabi, on the 4th year of the 2nd month of the year. So 4 years noon, 2018, August. So mag-add tayo ng 2 months, September, October. Kaya ang umpisa ng church construction natin ay October 8, 2018. So simula noon, tuloy-tuloy na po ang construction hanggang sa ngayon by the grace of God. Nung narinig namin ang tungkol sa Seed of Faith project, gusto namin, pero yung estado namin sa buhay that time, mahirap talaga. At tingin namin hindi namin kaya. Pero alam mo yon, pinag-pray namin, dinesire ng puso namin. At yung prayer na yon talagang lagi na siya nasa isip at puso namin na makapag-participate kami. At binigyan talaga namin siya ng effort kasi kung hindi namin siya bibigyan ng effort, hindi talaga namin siya magagawa ng kami lang. So yun, sa tulong ng Panginoon, unti-unti nakapag-participate kami, nakapagbigay kami. Yung inaakala naming maliit na kaya namin ay higit pa doon yung binigay at provide ng Lord para sa amin, para makapagbigay kami sa Seed of Faith project. Sa akin po, bali,
nag-start to last year. Naalala ko yon nung may counseling kami with Pastor Betty and Mami Josie. And then yun, sabi ni Candy, sige magpa-counsel tayo dahil kailangan natin yun bago tayo ikasal. At ayun talaga ang first step bago yung official wedding. At yun, nung pagpunta ko pa lang dito, sabi ko, ano ba yung kasing pupuntahan natin? Saan ba yan? Kasi hindi ko alam yung Seed of Faith. Ano ba yung Seed of Faith? Ano ba yung Miracle Building na yan? Maraming katanungan sa akin at marami akong mga gustong maliwanagan about sa Seed of Faith, about dyan sa Miracle Building na yan. At yun na nga, nung pumunta kami dito mismo sa worship hall na to, doon ko na-experience, doon ko nasabi na talagang kailangan merong akong iambag dito sa Seed of Faith, dito sa Miracle Building na to. Dahil yung mga katanungan ko, yung mga malabo na gusto kong maliwanagan, si Lord na mismo sumagot dito mismo sa building na to, dito mismo sa worship hall na to. Kaya nung naramdaman ko yun, sabi ko, ba't iba yung pakiramdaman? Ano ba to? Kasi ayaw kong magbigay, ayaw kong mag-share, ayaw kong magbahagi dito kasi wala naman akong desire. Pero yung araw na yon, last year, doon ako binigyan ni Lord ng desire na magbigay dito sa Seed of Faith. Hindi lang para maitayo yung building na to, kundi para sa mga susunod na henerasyon na makilala pa ang Lord natin, ang Panginoong Jesus. Magagamit itong building na to para mas mapalawig pa pagkakilala sa Panginoong Jesus. At ayun ang simula last year nung kami bago ikasal ng aking misis na si Candy. Yung sa'yo. Sa akin naman po, kinausap ako ng Panginoon noong 2018. At syempre, sa una struggle, talagang ang hirap sumunod kasi unang-una, parang ang iniisip mo, ang binibigyan mo or ang ino-offeran mo is yung tao eh. Pero kapag kinausap ka ng Panginoon, siya na mismo at susunod na makakasunod ka na talaga kasi nakikita mo yung outcome, nakikita mo talaga yung gustong gawin ng Panginoon dito sa church natin. And kami as couple, answered prayer yon kasi sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng husband na talagang magpa-participate dito sa ating Miracle Building. Noong 2018, nung kinausap ako ni Lord, hindi ko pa naman siya kilala, pero answered prayer po talaga dahil nga po yun binigay din ng Panginoon sa akin as partner si John Ray na siya din yung kumausap sa kanya and everything will follow po. Yung desire ko na magkaroon ako ng asawa talaga na dito kami mag-church, lahat yun nangyari po sa simpleng prayer lang. At dagdag ko na rin yung doon kasi parang iniisip ko na ano ba yan? Ano lang yan? Building, pera lang siguro yan. May masabi lang church. Kumbaga iba kasi yung naiisip ko taliwas yung aking pag-iisip pagdating dito sa pinapatayo nila. At nagtataka rin ako dati noon kay Candy, ano ba yan? Bakit siya nagbibigay dyan? Ano ba yung pinapatayo nila? Ganyan naman pag may mga church. Pero lahat ng yon binago ni Lord. Lahat ng yon talagang iniba from dito, ganito yung pagtingin ko, nag-iba Niliko ako, patalikod talagang turn around yung nangyari. Kaya praise God at meron tayong ganitong Seed of Faith na program at itong tinatawag na Miracle Building. At syempre hindi mangyayari yung ganito kung wala rin ang tulong ng ating mga leaders, especially Pastor Betty and Mami Josie at iba pang mga pastors. At ayun ang start ng aming pagsisimula na mag-ambag dito sa Seed of Faith.
kakayahan na makapagbigay, pero nandun yung kagustuhan natin, di ba? Ilapit natin to kay Lord, ipag-pray natin to. Kasi wala naman imposible kay Lord nadidinig niya naman yung ating mga dinadalangin sa Kanya. Diba? Siya magpo-provide lahat naman ng kinakain natin, lahat ng meron tayo ngayon, lahat naman to galing kay Lord. So walang imposible, ilapit natin, ipag-pray natin. Siyempre titingnan, hindi porket nagpe-pray tayo ibibigay kagad ng Lord. So dapat nandun din yung ano ba yung desire natin, yung sa puso natin, tama ba yung nasa puso natin. Baka sinasabi lang natin na gusto lang namin makatulong, pero may iba pa tayong gustong mangyari na hindi kalooban ng Lord. So dapat ipag-pray natin, then yung dapat malinis yung puso natin talaga, yung intention natin. Yes, and at the same time, syempre po hindi po mawawala yung pag-support financially. Syempre po para po pangdagdag po, no, pangbili ng mga materyales, para matapos po natin yung ating building, ibang mga labors, pangbili po ng mga ibang instruments at iba pa pong mga gagamitin dito sa ating church. And one more thing po is we can also support in terms of service. Yan, so pwede po tayong mag-offer po ng work natin, ng skills natin, kung ano man yung kakayahan na meron tayo, pwede po natin yan magamit, no, to support also yung ating Seed of Faith. Ano na lang ang mangyayari kung hindi tayo tutugon sa panawagan ng Panginoon na mag-participate sa kingdom niya o mag-obey sa kingdom niya? May great plan ng Lord sa bawat isa sa atin. At yung great plan na yon, yung bumuo siya ng sanctuary to worship Him kasama yung mga iba pang souls na aakayin din natin tungo sa Panginoon. At marami pang pamilya na gaya namin na naghahangad na makapaglingkod sa Lord, hindi lang ngayong generation namin, kundi sa susunod pang generation. Kumbaga nag-provide ang Lord ng sanctuary para ma-worship natin siya, para makapaglingkod tayo sa Kanya, at sama-sama tayo, marami pang kaluluwa ang maaabot ng binigay na opportunity ng Lord nito para sa atin. At hindi lang po ito para sa mga members ng Faithworks Christian Church. Ito po ay hindi lang para sa iilang tao, kundi ito po ay para sa karamihan na nais po na makakilala sa Panginoon. Ito po ay ang magiging sentro ng San Mateo, at hindi lamang po San Mateo, kundi nais po natin na makaabot po ang Faithworks Christian Church sa mas maraming lugar po, upang sa gayon malaman nila kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat buhay ng isang Kristiyano. Kaya inaanyayahan po namin kayo na mag-join ng Seed of Faith Project ng Faithworks Christian Church. This is our Seed of Faith, building lives, building together.
Ama na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Muli, Panginoon, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, Lord God. Salamat, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na narito muli kami, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan, Lord God, sama-sama upang magbigay papurit pagsamba sa inyo, O God. Lord, ngayong gabi, Panginoon, Ikaw lamang ang aming itataas, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. At muli, O God, kami po'y nagpakumbaba sa inyo, Panginoon, at humihingi ng kapatawaran, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami sa isip, sa salita, at sa gawa, O Diyos. Lord, muli, Panginoon, kulang, Panginoon, ang salitang salamat, Lord God. Lord, muli, Panginoon, kami po ay gabayan niyo po, O Diyos, ngayong gabi, Panginoon, Lord God. Samahan niyo po kami, O Diyos, na inyong libo-libong anghel sa kalangitan, Lord God, na sa aming pagsama-samang pagpupuri sa inyo, Panginoon, Lord God, there is healing and restoration, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Papuri sa iyo, aming Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Halina't sama-sama! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. puso
nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Itatanghal kita. Itatanghal kita. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Sa iyo ang pinakamataas na papurit, pasasalamat at pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Muli tayo po ay dadako sa isa pang uri ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, at ito po yung pagkakaloob ng ating tithes and offering. Basahin po natin sa Malakay 3:10. Ang sabi po dito, "Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Ang sabi po dito, bring the whole tithe into the storehouse. Ito po ay command ng ating Panginoon na dalhin yung ating tithe. Ano po ba itong tithe na sinasabi po dito? Ang sabi po sa Leviticus, ang tithe daw po ay isang Hebrew translation na ang ibig sabihin po ay 10%. So ito po yung 10% ng ating ikinabubuhay o yung ating trabaho, yung ating pong sa negosyo, yan po. So ang sabi naman po dito ay
dalhin natin ito sa storehouse. Sa panahon po natin ngayon, maihahalin tulad po natin yung ating storehouse sa Faithworks Christian Church. So noong unang panahon po, during the time of the Levites, ang storehouse po ay sila po ang nangangalaga ng storehouse, at yun nga po, wala pong inheritance ang mga Levites dito sa lupa, kundi ang inheritance po nila ay ang Panginoong Diyos. Kaya ang Diyos ang nagpo-provide po ng lahat ng pangangailangan ng mga Levites at ng storehouse upang sa gayon ay magkaroon sila ng pang-araw-araw nilang pagkain at pangkabuhayan. Yun lamang po yung kanilang inaasahan. So, gayon din po sa atin bilang mananampalataya at tulad nga po ng Faithworks Christian Church, tayo po ay steward po ng ating Panginoong Diyos upang i-provide din po yung lahat ng pangangailangan ng ating simbahan. So, katulad nga po ng sinabi sa Psalm chapter 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." So dito pa lamang po mauunawaan na po natin na wala po tayong pag-aari dito sa mundong ibabaw. Lahat po, ultimo, lahat ng living things po dito ay pag-aari po ng ating Panginoong Diyos. Kaya wala po tayong maipagyayabang na dahil po sa ating kasipagan, sa ating pagsisikap, ay nagagawa po natin yung ating mga dapat gawin at na-achieve po natin yung mga dapat nating ma-achieve. So kung wala po ang tulong ng Panginoong Diyos ay wala rin po tayong magagawa. So sabi po dito, "For where your treasure is, there your heart will be also." So kung saan po nakatuon yung ating puso ay dapat doon tayo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat kapag nakatuon tayo sa Panginoong Diyos na siyang tagapagbigay ng lahat ng ating desire, lahat ng ating pangangailangan, ay hindi po tayo magkukulang. Gayon din po, I encourage everyone na mag-participate sa ating Seed of Faith upang maranasan po natin yung rumaragasang pagpapala. At ito nga po yung sinasabi natin na ang sabi po ng Panginoon dito sa Malaki 3:10, "And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Dito pa lamang po kapatid, as your testimony lamang po, noon pong 2018, nagdi-desire lang po kaming mag-asawa na magbigay po sa ating Seed of Faith. At true enough, yung desire na yon ay pinag-alab ng Panginoong Diyos at hindi po niya binigo yung aming desire, sapagkat higit pa po sa desire ang ibinigay niya, kundi binigyan niya po ng katuparan yung aming desire na makapag-participate sa Seed of Faith project ng Faithworks Christian Church. So buhat po noon, nung kami po ay nagsimula nang magbigay sa Seed of Faith project, talaga pong bumuhos yung mga pagpapala, bumuhos po yung mga unexpected blessings po mga kapatid. Hindi po namin talaga inaasahan na ma-achieve namin. At hanggang sa ngayon, patuloy po kaming nagpa-participate at hindi po kami nawawalan ng faith sa Panginoon na lahat ng aming nararanasan ay dahil lamang po sa Kanya. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong manghinawa na magtiwala sa Panginoon dahil kayang-kaya pong ibigay yan ng Panginoon. Sige po, mga kapatid, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Lord, alam namin na ang lahat ng aming mga pangangailangan, ang lahat ng aming desire, ang lahat ng aming ipinapanalangin sa inyo, Panginoon, ay inyong bibigyan ng katuparan, Panginoon, in your own will and perfect time, Panginoon. Lord, dalangin ko na anuman ang ipinapanalangin ng aming mga kapatid, ito man ay financial breakthroughs, Panginoon,
health, healing, and provisions, Panginoon, sa kanilang kalusugan, ay bigyan nyo nga po ito ng katuparan, Panginoon. And Lord, dalangin ko sa aming mga kapatiran na may desire na magkaloob at mag-participate sa Seed of Faith Project, Panginoon, sa pagpapalawak ng iyong kingdom dito sa lupa, ay pag-alabin mo, Panginoon, ang kanilang desire. And Lord, alam namin na ikaw, Panginoon, ang magpo-provide ng kanilang desire, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpo-provide ng ibibigay nila pabalik sa iyo, Panginoon. And Lord, wala po kaming ibang gagawin kundi pasalamatan ka, dakilain ka, purihin ka, Panginoon, sa lahat ng aming natatanggap. Ngayon din po, Panginoon, dalangin namin na yung mga kapatiran namin na nagde-desire ng trabaho, ng negosyo, ipagkaloob niyo po ito sa kanila, Panginoon. Gayon din po yung aming mga estudyante, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Gayon din po yung aming mga elders, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, Panginoon, upang mas marami pa pong maabot ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
sa inyong lahat mga kapatid. Magandang araw po sa lahat ng miyembro ng ating simbahan ng Faithworks Christian Church at sa lahat po ng mga nanonood sa ating Lenten season. Ito na nga po yung ikalawang araw ng ating Lenten season. At kahapon, meron nga po tayong napakinggan na patotoo tungkol sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. At I hope and we pray na marami po sa atin na nakarinig ng kanyang kwento at marami po nawa ang na-bless sa pamamagitan niya. At ngayon naman po ay pagpapatuloy po natin ang pangangalap ng mga tao na pinagaling ng ating Panginoon at nagpakita ang Panginoon ng isang miracle sa kanilang buhay. Ako nga po pala si Pastora Sara Taksagon. Ako po ay isa sa mga pastors, missionary pastors ng Faithworks at ako po ay pinadala ng Panginoon dito sa Caranglan, Nueva Ecija. At dito po tayo nagtayo ng isa po nating network church po dito, ang Faithworks Christian Church Caranglan. At sa almost 6 years na pagstay ko po dito sa Caranglan, maraming tao na po ako na nakilala, mga tao na nakausap natin, na binago ng ating Panginoon, may patotoo sa ating Panginoon. At isa na nga po dyan ay ang kasama ko po ngayon, si Sister Maridic Dongkayan. Siya po ay taga Tubong Nueva Ecija, Tubong Caranglan Nueva Ecija po. At isa po sila, ang kanilang pamilya ay isa sa mga kasamahan ng Faithworks dito. Isa po siya sa volunteer ng ating simbahan. Kapag meron po tayong mga feeding program, yan, si Tita Adik po isa namin na tinatawagan para po sa pagluluto. At marami na po kaming programa ng Faithworks na pinagsamahan na tumutulong po tayo, lumalabas po tayo sa ating community para naman po yung kabutihan ng Panginoon na meron sa kanila ay na-serve din po nila sa community na meron po tayo dito sa Nueva Ecija. So, mamaya po malalaman natin ng tuluyan kung ano po ang mga bagay, okay po, at yung ginawa, himalang ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Mamaya siya na po yung magkukwento po nun. At mga kapatid, ngayon pong araw na to, as we are celebrating this Lenten season, we are not just celebrating, but we are looking back doon sa ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat, sa pagtubos ng ating mga kasalanan at sa sakripisyo na kanyang ginawa para sa ating lahat. At hindi man po natin nababatid, hindi lamang po ang Panginoong Jesus ay kumilos 2,000 years ago, hanggang ngayon ay kumikilos po siya sa ating buhay. Kaya naman po, lahat ng mga tao na nakakakilala sa ating Panginoon ay tunay nga na meron silang mga patotoo, meron silang na-experience sa kanilang buhay, na kung tatawagin po natin ay encounter sa ating Panginoon, na tunay na nagpalakas sa kanila at nagiging bit-bit nila lahat ng ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay at nagiging inspirasyon din nila upang sila ay patuloy na magkalap ng salita ng ating Panginoon at patuloy na ipakilala ang ating Panginoon sa mga taong nai-encounter din nila sa kanilang buhay. So sige po, hindi na natin patatagalin. I just want to introduce to you Sister Maridic Dongkayan, and she will share the story, her story of God's miracle in her life. Kamusta po, Tita Dick? Mabuti naman po, Pastora, at magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Narito po ako upang i-share ko po ang aking karanasan nung ako po ay nagkasakit. Isa po akong OFW noon. Kasalukuyang nandoon po ako sa Taiwan. Nagkasakit po ako doon ng karamdamang hindi biro, Pastora, na 24 hours po akong hindi nakagalaw doon dahil sa hindi matay po kasi ako. Hindi ko alam na meron pala akong sakit sa puso, gano'n. Tapos high blood pa ako. Tapos, ngayon, inopera po nila ako doon. Kaya 24 hours po akong hindi nakakilos. Ang sabi po ng doktor sa amo ko, lucky pa lang daw ako, sabi niya, dahil 5 minutes na lang daw pala ang late ng yung ambulansya doon sa hospital para ako ay mawala na or ma-paralyze, ganun daw, sabi nila, Pastora. Ngayon, nung wala po akong malay, nung nandun na po ako, nung nagkamalay po ako, marami ng aparato sa katawan ko. Akala ko po, hindi na po ako mabubuhay pang uuwi dito sa Pilipinas noon. Umiyak na po ako. Makita ko yung sarili kong nakahiga.
ang una ko pong, umiyak po ako sa Panginoon. Ang sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, sabi ko sa Panginoon, sa Pilipinas mo po ako kuhanin, Lord. Pauwiin mo po ako, Panginoon, at handa na po ang aking sarili, Panginoon, kung yun po ang iyong kagustuhan, sabi ko sa Lord. Subalit, mga kapatid, nang umuwi po ako dito, alam po nyo, napakalaki po ng nagastos ko sa hospital. Kalahati sa amo ko, kalahati sa akin. Almost $500,000 po yun. Kaya umuwi po ako, alam po nyo na 800 pesos lang po ang pera ko. Umuwi ako dyan sa airport na halos hindi ako makalakad. Noong sabi ko sa Panginoon, sabi ko, kung saan mo po ako idadako, Panginoon, susundin kita, Panginoon, sabi ko. Kung ano ang kagustuhan mo sa buhay ko, na makilala kita, Panginoon, gagawin ko, Panginoon. Nang umuwi po ako dito, iniisip ko po kung saan ako pupunta na magsisimba. Dahil isa po akong Katoliko noon. Tapos, kasama ko po yung mga apo ko, tayo na mama doon sa Faith Works. Nagpunta po kami, doon ko po nakilala ang Panginoon na napakaganda ng plano sa kanyang buhay. At hanggang ngayon po, nakita ko ang aking sarili. Magaling na ako. Amen. Glory to God po. Bali, nung panahon na po ngayon, tita, tawag po noon, ano yung sitwasyon, yung sitwasyon nyo na po na yun, paano po yung naka-apekto sa mga kapamilya nyo dito? Naka-apekto po yun, pastora, noong halos hindi na po sila nakakatulog. At hindi nila ako makontak dahil nasa alalang-alala po sila. Tapos hindi na po ako makatrabaho. Dahil inaasahan din po nila ngayon. Kasi kayo po talaga yung bumubuhay na sa pamilya ninyo. Nag-aaral pa po yung... Nag-aaral po yung mga anak ko noong pastora. Dahil medyo matagal-tagal naman na po ako nasa pastora. Ilang taon po kayo nag-abroad, tita? Almost 30 years ago. 30 years? Ang tagal niyo po sa abroad? 35 years na siguro. 35 years? Kasi nanggaling po ako ng Saudi. Kasi 2 years old pa lang yung bunso ko yun. Bali, nung time na po na yun, nung nandun po kayo sa karamdaman po, at naiuwi po kayo sa Pilipinas, doon pa lang po kayo nagkaroon talaga ng encounter sa ating Panginoon? Noon pa lang po. Kasi po, noon, alam niyo naman po ang buhay ng isang katulong kung walang day off. Doon lang, self-on lang talaga. Hindi, hanggang sa self na panalangin lang talaga. Hindi ko talaga naranasan yung makipunta ka, maki-join fellowship, or whatever. Wala po, pastora. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon at natagpuan ko siya, pastora. Ngayon ko nararamdaman sa buhay ko ngayon na napakabuti ng Diyos. Bali, saan bansa po nangyari po ulit yun? Sa Taiwan. Sa Taiwan. Pero sa Singapore din nangyari po yun. Hindi ako makalakad, pastora. Umuwi ako ng Pilipinas na hindi makalakad. Pagpagamot ako ng Pilipinas. Tapos bumalik po kayo. Tapos nung magaling na po ako, sabi ko, Panginoon, sabi ko, kung iuubin mo, pabalikin mo pa ako. Awan ng Panginoon, nakabalik ako, pastora. Subalit, siguro lang kakalimutan ko ang Panginoon, kaya binigyan niya ako ng karamdaman. Tapos saka ko siya nakilala. Sa kanya po siya lubusang nakilala. Lubusang nakilala, pastora. Bali, ligid po sa inyong kaalaman, no? Meron pong, nagpa-Bible study kami minsan sa bahay po nila, Sister Mary Dick noon. Nasabi po kasi ako, tita, ang tawag namin sa kanila. Tapos meron po ako nakitang isang lumang Bible, which is, ito po, yan po. Ay, opo. Ano pong kwento nitong Biblia na to? Itong kwento po ito. Itong Biblia po ito. Salamat. Kauna-unahan ko pong nagpunta ng Saudi. Lahat, ako po ay kalagit, mga 10 persons pa ang hulay bago ako. Lahat po nung nasa unahan ko is mga Christian. Mga Christian po sila, pero ako nung Katoliko po talaga ako nung kauna-unahan. Itong Bible na ito, lahat po kinumpis ka yung mga Bible nila. Kinalkal po lahat ng bag nila. Pero, nung nakikita ko po yung mga kasamaan ko na ibinabasura yung mga Bible, ang sakit po sa dibdib ko. Sabi ko po, Panginoon,
save my Bible. Hindi naman po yung sarili ko nang iniisip ko, isave ko yung Bible ko. Kaya noong pastora, saan man ako magpunta, pastora, itong Bible na ito, dala-dala ko. Tingnan mo, pastora, ang lumang-luma na at may isang nagbigay sa akin dito pero nakalimutan ko na pastora kung sino. Talagang in treasure ko ito talaga noong Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi na kumpis ka ito, pastora. Kaya idaan ng Panginoon. Ito po ay, binabasa niyo po noon? Binabasa ko, pastora, nung pagdating ko na doon. Amen po. Nung may sakit po kayo, nakakapagbasa pa rin po kayo ng Biblia noon? Noong mga panahon na yon? Hindi na ako nakakapagbasa nung may sakit ako, pastora. Pero noong basta ang nakakon lang sa akin, yung commit to the Lord, whatever you do in your plans will succeed. Yan ang nasa puso ko. Natutunan niyo din po ng pagbabasa niyo ng Bible? Pagbabasa ko. Talagang yung, yung forgetting which is behind. Jeremiah 33 verse 3. Ano ba yan? Jeremiah. Yung call unto me. Call unto me and I will answer you and show you the great and mighty things that you do not know it. Noon ang nasa puso ko, pastor, hanggang ngayon, pastora. Kaya sabi ko, Panginoon, ano man ang pinagdadaanan namin, Panginoon? Ikaw po, Panginoon, ang aming healer and provider, sabi ko, pastora, sa Amen. Yun, hindi ko Jeremiah 33 verse 3 or Jeremiah 3 Jeremiah 33 verse 3. Yun, pastora, ang hindi ko makakalimutan. Saka yung ang ginagawa ko ngayon ay kinalilimutan ang nakaraan at pilit kong sa Isaiah po. Yun, pastora, yun hindi ko na kasi the former things. Yes, pastora. Yun, glory to God po. So, yun na po, nung kayo nandun sa Taiwan at nung kayo nagkasakit, sabi niyo po, 800 lang ang pera niyo ho pabalik noon at ang bill niyo ay almost 1 million. Half million ang nagastos ko doon, pastora, kasi sa Taiwan. Uuwi na sana ako ng pastora. Opo. Kaya lang, nagastos ko doon yung pera ko, pastora. Kaya, ang leftover ko lang is 800. 800. Na, minsan, di ba, pag OFW, iniisip nila, ayaw niyo umuwi ng ganun lang yung halaga, no? Yes, pastora. Opo. Yes, pastora, pero sabi ko, Panginoon, sabi ko, wala akong pera. Pero, ipinapaabaya ko sa iyo ang direksyon ng buhay ko. Kasi po, ano ang magagawa ng 800? Sabi ko po, praise God. Nung nagpunta pa ako doon, nung andyan yung mga pamilya ko, sinalubong ako. Wala talaga ako kung kapera-pera noon, pastora. Nagastos ko bago ako umuwi, pastora. Pero sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, sabi ko, basta umuwi akong buhay. Susundan kita. Ituro mo sa akin kung anong mararapat ko. Yun po, pastora, ang nasa puso ko. Yung pag-uwi nyo na yun, hindi na po kayo nag-upload ulit? Hindi na, pastora. So yun yung... Yun na yung last na. Pero nagkakilala na po tayo. Hindi na pa ako bumalik. Hindi na po talaga kayo bumalik. So, ito naman po, nung pag-uwi nyo po agad dito, tawag po nun, nakasunod ba kayo agad nun sa Panginoon? O may mga struggle pa kayo bago kayo nakapasok ulit sa simbahan? No? Nung pag-uwi ko na po noon, talagang hinanap ko ang Panginoon. Sabi ko, saan kaya ako? Tinanong ko po yung mga apo ko. Hindi ko alam na nagsisimba pala sila. Mga bata pa sila, pastora. Sabi ko, ay ma, doon tayo, Mama Lola, doon tayo sa kay Pastor Sarah. Saan yung FCC? Ay, sige nga ako. Kaya nagsama-sama kami, pastora, doon. Kaya hanggang ngayon, sabi ko, sana ialisin ng Panginoon yung balakid sa aming pananampalataya. At thank God, pastora, at hindi ko sukat akalain na pati yung asawa ko madala ko doon sa simbahan natin. Amen. Praise God po. Actually po, isa po sa mga kwento, ilang taon na po kayo sa Faithworks? Tatlong taon. 3 taon na po si Sister Maridic sa Faithworks po. At every year po kasi we're doing couples night. Umakatin po siya ng couples night every year. Wala po siya kasamang asawa noong mga panahon na yon. I think one of the miracle na healing, hindi lang sa physical body na binigay ng Panginoon, but also sa kanyang pamilya. And this year, no? This year, finally, naging kasama niya na po yung kanyang asawa. At hindi lang po yun, no? Tawag po nun,
ito, nakita na po ng asawa ninyo yung nangyari sa inyo. Nagkaroon kayo ng sakit. Kayo po, tumaas ang inyong pananampalataya. At isa po sa mga naging prayer nyo noon is that yung family ninyo, no? Madala nyo din po. At Sa Faithworks. Sa Faithworks so talaga nila gusto. At sama-sama po na una yung mga apo nyo lang. Opo. Glory to God, yung apo nila nag-start po yan sa kids. Ngayon po, dalawa sa kanyang apo ay servant na rin po na atin sa ating sambahan po. And then, yun, sumunod po si Sister Mary Dick po, naging isa po sa ating mga masugid na nagvo-volunteer sa lahat ng gawain ng ating simbahan. And then, balikan po ako ng konti, no? Diba, 800, bumalik kayo dito, tapos yung family ninyo, walang-wala, tapos continuous na sinuportahan kayo ng Panginoon nung 3 taon, no? Yes po. 3 taon, Yes pero... po, hindi ko po akalain na minsan may magbibigay sa amin ng kunting halaga. Opo. Yung sister-in-law ko, gano'n. Hindi ko sukat akalain na talagang na-bless ako sa Panginoon talaga, Pastora. Opo. Dahil noon nahiya, nung pagdating ko, Pastora, nahiya pa akong lumabas kasi parang nakakon ako, ano man ito? At may nagsabi pa sa akin, Pastora, yan ang mag-abroad, walang pera, darating walang pera. May nagsabi pa sa akin, Pastora, ang sakit ng loob ko ng Pastora, kaya lang umiyak ako, sabi ko, Lord, alam mo po, Panginoon, ang puso ko. Alam mo po, Panginoon, wala man po akong pera, pero ang malaga meron ka sa buhay ko. Yun ang sinabi ko, Pastora, sa kanila. So, nung panahon na pong yun, noong naranasan nyo na yung pagkakasakit, tapos yung pangalawang buhay na ibinigay sa inyo ng Panginoon, mas nakita nyo po na yung ng Panginoon sa Amen. Kadakilaan ng Panginoon. Tunay nga po, no, kapag kilala niyo po talaga si Sister Mary Dick, talaga po, makikita niyo sa kanya na gaano makahirap yung buhay, masaya. Masaya po sila. And then yung huling prayer niyo po, isama po yung asawa. Ano po yung pinakakwento? Kwento naman po natin sa yung asawa ko naman po, Pastora, ganito. Pero laging naglalasing yan. Talagang naglalasing, gabi-gabi, araw-araw, basta gabi na maglasing. Hindi yung araw po siya makatulog kung hindi siya lasing. Ngayon sabi ko, mayroon isang araw, sabi, nagbihis. Opo. Apay, ba't saan ka pupunta na kayo? Sabi ko ganyan. Sa simbahan, bigla po ako, Pastora. Gumanon ako. Ano? Saan? May pupuntahin kayo ni Kapitan, sabi ko pa po. Sabi, sa simbahan. Doon sa simbahan, sasama ko sa inyo. Ay, alam mo, Pastora, hindi ko siya pinansin. Pumunta po ako sa kwarto. Nagdasal ako, sabi ko, salamat Panginoon, praise God, praise God. Kaya yung Pastora, naiwanan pa ako. Nauna na siya sa simbahan. Hindi pa ako nakagayak. Tagal-tagal ni mama niyo pa, mauna na ako. Nauna pa siya. Opo, glory to God. At ang pinakamaganda pa po doon, nung habang ilang buwan na po sa atin si asawa niyo po simula October, no? October, November, December, January, February, March. 5 buwan. Yes, sa 5 buwan po ng kanyang asawa na pag-a-attend po sa Faithworks, isang beses pa lang po umabsent. Ay, opo! Nung may reunion kami. Ay, hindi! Itong linggo lang. Nawala po ako. Nawala pala kayo. Tapos sabi po niya, sabihin niyo kay Pastora, sorry, di ako nakasimba ka po niya. Ay, wala si Pastora. Wala po ako na nasa latrine. Ay, wala ba? Opo. Kaya kasi Pastora. Simba ako, si mama mo naman, kawawa. Sabi naman. Pero, ayun po yung yung kanya pong asawa ay talagang linggo-linggo uma-attend. And, lumalalim. Ang pinakamaganda pa po doon, 5 buwan pa lang po na umaattend ng kanyang asawa sa Faithworks. May nadala ng kaibigan. Ay, opo. Tingnan na ho. 3. Kulot. Pare niyang... Opo. Ay, dalawa lang yun. Dalawa pa. Actually po, dalawa po silang magkaibigan. Si Sister Flor, yung isa po. Ay, opo. Umaten sila ng couples night. Wala yung kanilang mga asawa. Nakikita nilang nagsasayawan yung iba. Pero napakabuti ng Panginoon kasi yung asawa niya, in-invite din yung asawa ni Sister Flor. Kaya nung aming couples night nung February, masaya po ang lahat, nag-date po sila. Bali, ngayon po, naramdaman nyo na yung kabutihan ng Panginoon, higit lalo sa abroad, no? Grabe yung hirap kasi ang hirap magkasakit sa abroad, wala kang kapamilya. Opo. Pero ang talagang sinagot ng Panginoon, sabi niya, iuwi kayo. Iuwi lang akong buhay. Iuwi kayong buhay. At
buhay lang. Tapos sabi nyo nga po, kahit sa Pilipinas na kayo mawala, pero tignan nyo naman po. Opo, tatlong taon na naman. Yes po, napakasigla nyo po at napakabuti po ng ating Panginoon. Walang pang trabaho na napaglilingkuran pang apo. Masigla. Actually po, unang-unang dating sa amin ni Sister Maridic, talagang, kitang-kita po yung bakas ng pagkakasakit niyo po nun sa abroad, no? And talagang iba, every Sunday po nakikita namin yung iyak niya every time that we are doing our praise and worship. Ngayon po, kapag may mga gawain kami, kahit sa bundok pa yan, nalala ko yung tree planting. Opo, sa bundok pa po yun. And then yung nagpakain po tayo ng mga kabataan, around 100 plus na kabataan, mayroon pa po tayong mga susunod na proyekto. Sila, isang tawag lang po namin, they're really one call away. At ang nakakatuwa pa, binigyan kayo ng bagong trabaho ng Panginoon ngayon, no? Opo, kahit, hindi niyo pong i-share yung goodness. Bali, para po sa ating mga nanonood, ilang taon na ho pala kayo? Ay, ako po magpi-59 na po. Yun, magpi-59 na po. And still malapit ang senior citizen. Malapit ang mag-senior citizen, pero ilang taon siya sa abroad, pagdating dito sa Pilipinas, hindi po siya pinabayaan ng ating Panginoon. Yung provision ng Lord, aside from the healing, syempre yung magiging pagkain nila araw-araw. So, paano po kayo nagkaroon ng trabaho? Ay, dati po, may linapitan kami isang tao. Opo. Sinabi ko sa ay, pwede po bang pumasok kahit katulong na po, kahit tagaluto lang, kahit talakuan lang, sabi ko po. Tapos tinanggihan po kami. Ngayon, ang naisip ko po, bigla akong naisip, punta kami kay Vice. Tapos, alam po nyo, isang salita lang po namin. Ay, sige po. Sige po na agad, kinatamalan ni Sister Flor. Wow, beauty ko. Kaya ngayon, kahit na tinatawag kami kung meron bisita mga pastors, mga pupunta kami ganon. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Maliit lang na trabaho yun, pero yung kwan ng puso, nandun ang kwan. Sa puso, nandun ang sigla ng puso. Pag pumapasok, parang iisip mo, meron kang yun, daan ng Panginoon. Amen. Ang kanilang pong boss ay isang public servant, vice mayor pa po ng Caranglan Nueva Ecija, ang kanilang amo. At nakakatuwa rin po kasi they're part of the public service. So, marami po silang pinagluluto, mga volunteers. At nakakarinig po sila ng salita ng Diyos. Amen. Madalas. And nakakatuwa pa po, even, ginamit din sila ng Panginoon para kapag may mga bisitang pastor sa Caranglan Nueva Ecija, isa po sila sa mga nagluluto, sa mga servants po ng ating Panginoon. So, grabe po, no? Yung miracle ng Lord talagang from pagkakasakit, inuwi niya kayo sa Pilipinas kasi meron pa siyang ibang plano. Akala ko nga po, hindi ko na kayang magluto pagdating ko. Talagang hinang-hina ka, tapos hindi ko sukat akalain na dumating ako. Parang bigla akong sumigla, lalo na nagsimba na ako. Amen. Parang, kaya nung una kong pastora, nung una kong nag-preach, mula umpisa hanggang dulo, talagang gusto kong ihagulgol, gusto kong iiyak talaga. Glory to God po. Grabe po yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakapalad po natin kapag may mga dumadalaw po sa atin, na may mga missionary po. Kasi kung alam niyo lang po yung impact ng ating pagpunta sa ating mga community, mga ganitong kwento po ang maririnig natin. Bali po, ano po yung tawag nun? Yung sa pananampalataya po ninyo, diba dati sabi nyo nga, nandun kayo sa ibang pananampalataya dati, pero nagbabasa na kayo ng Biblia, talagang yung word of God, nanalangin din. Pero dito nyo, talagang natagpuan ng ating Panginoon. Dito po, parang naramdaman ang presensya ng Diyos. Amen. Kasi po, nung nandun ako sa ibang parang, wala lang, parang makikita mo pa yung mga taong nagkakamali, mga tao, parang yun ang nakatuon sa tao ang tingin mo. Pero dito po nakatuon sa Diyos, nakatuon sa puso. Amen. Sa mga kapatiran, yung pagtanggap sa'yo, pag ano sa'yo, parang napakasigla sa damdamin. Amen. Tapos ngayon lang yun, nakikita niyo po yung mga apo ninyo. Yung mga apo ko! Opo. Kuminsan pa nga po pag nagagalit ako, ma, parang hindi kayo nagsisimba. Opo. Ang isa pa pastor na pinapanalangin ko, alam po niyo yung bunso ko? Opo. Ma, sabi niya sa akin, pag nakikita na kita na hindi nagproblema, hindi umiiyak, hindi ko,
pati ako, sa susunod na rin Wow. sisimba na. Kaya ang pinagdadasal ko ngayon sa kanya. Kaya pagka nakaharap siya, pinipilit ko hindi nagagalit. Pag may nabalitaan na kayo, umiiyak na kayo, o ano lang ba, pagdasal nyo. Kaya, Amen. sasama na rin ako sa inyo, sabi ko ni Bunso. Opo. Glory to God. Konti na lang po. No? Yung panganay niyo po, I think, Ay, pangalan, ay, nasa ELSA dyan, ay, nasa, GI, ano ba yun? GIL. Siya na rin po, born again na rin. Born again. Glory to God sa ibang bansa, no? So, yun po, yung nanay po ng kanyang isang apo ay glory to God po. Sa ibang bansa din nakakilala na para kayo sa ating Panginoon. Pero at least isa na lang. Isa na lang po sa kanyang pamilya. Pero glory to God kasi yung anak nun ay talagang isa sa masipag na worker po ng ating simbahan. Bali po, may mensahe po ba kayo sa mga tao na nakaramdam din na ganyan? Una, yung malalang pagkakasakit, higit lalo na wala kang kapamilya. Tama po, wala kang kapamilya nung time na yun. Inoperahan po kayo mag-isa sa abroad. Ang tanging meron kayo, amo nyo lang. Amo ko po. Opo. Tapos, yung mayroon naman po akong kapatid, pero may mga amo naman sila. Opo. Hindi naman sila basta makapunta sa iyo. Ganun. So ano po yung mensahe nyo sa mga tao na dumating sa suliranin na ano talagang malayo sa pamilya, walang-wala na din? Ano po yung gusto nyong i-message sa kanila? Sa mga tulad kong nakakaranas ng ganong sitwasyon, lalo na sa pagkakasakit, ang maipapayo ko lang, kumapit lang kay Lord. Amen. Kasi ang gamot, doon ko po naapan. Kung ano man ang itinuturok sa mga gamot, iniinom na gamot, kung hindi bibigyan ng Panginoon niya ng effect, walang magagawa ang tao. Kaya, manalig lang po tayo sa Panginoon dahil ang ating Panginoon ang tanging ang number one nating doktor sa ating buhay. Yan po ang aking karanasan sa buhay kong ito. Mabigat na karanasan, ang mabigat na karamdaman ang dumapo sa akin mga kapatid, pero talagang ipinikit ko sa Panginoon, Lord, ikaw lang ang doktor ko. Wala nang iba. Glory to God po. Maraming salamat po. Pagdating naman po sa mga OFW natin na umuwi ng Pilipinas, nagkaroon ng sitwasyon na walang naipon. Oo. Ano naman po? Ito naman po ang maipapayo ko sa makatulad ko mga OFW noon na walang naipon. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang sabi nga po sa banal na kasulatan, huwag tayong mag-ipon ng material na bagay na kakainin ng tanga at kalawang. Ang ipunin natin ang presensya, kinikilabutan na. Ang presensya ng Panginoon. At lahat po ng hiling natin sa Panginoon, kung tayo po ay taos-pusong hiling sa Kanya, makakamit po natin. Wag po kayong mag-alala na walang pera, walang anong material, walang makakain. Pero kung meron tayong Diyos, sa anumang oras, bibigyan niya tayo ng pagkain. Amen. Bibigyan niya tayo ng pangangailangan. Amen. Dahil experience ko po. Amen po. Praise God. Glory to God po. At sa mga kapatid naman po natin, sa mga nanay na hanggang ngayon hindi pa nila nadadala yung kanilang asawa sa simbahan, baka meron din po kayo nais na. Sa katulad ko pong mga nanay, lalo na kung ang mga asawa ay, halimbawa, lasinggero or pasaway, or basta, wag lang po tayong magsawa na umingi ng tulong sa Panginoon na pabaguhin ng Panginoon sila ay makakamit po natin na katulad ko po, experience ko na po yun. Amen. Kaya wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa magandang mensahe ninyo. Tunay nga po mga kapatid na ang Panginoon ay kumikilos po sa ating buhay. Kagaya na lang po ng kwento na narinig po natin sa isa sa mga miyembro po ng FaithWorks dito sa Nueva Ecija, Caranglan. Grabe po yung pinagdaanan niya, hindi biro. Tayo ay nasa ibang lugar, walang nag-aalaga sa atin. But the goodness of the Lord, marahil mag-isa siya physically, pero in spirit, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Kagaya ng salitang kanyang pinanghahawakan na talagang tumawag lang siya sa ating Panginoon and sabi ng Lord, di ba, sabi po, I will show you great and mighty things. Amen. And mismo, natagpuan niya po yung great and mighty things mula sa kagalingan hanggang sa umuwi siya ng abroad na lahat nung naipon niya abroad, napunta lang sa kanyang pagkakasakit, umuwi siya ng Pilipinas na 800 lang ang kanyang pera, nasa 50 plus na siya, nakaramdam siya ng persecution from other people na nag-abroad, sayang, wala namang pera.
walang naipon dahil nga po napunta lahat yun sa kanyang pagkakasakit. Pero tignan po ninyo, anong ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan, ang ating Panginoon mismo. At sa kanyang malapit na siyang mag-senior citizen, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Hindi naging isang kahig, isang tuka ang kanyang buhay. She became a public servant, kagaya ng kanyang asawa na isa sa mga konsehal ng barangay dito sa aming dito sa Bantog, Caranglan, Nueva Ecija. At ngayon po, isa na lang sa kanyang anak, di ba po? Nakakarinig na ng magandang mensahe, pero malapit na malapit na po. Glory to God. At amen. Konti na lang at isang buong pamilya na sila. I just want to share this verse to you, mga kapatid, in Marcos 1, verse 21 to 28. Ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Pumunta sina Jesus sa Capernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo, at doon ay nangaral si Jesus. Namangha ang mga tao sa mga aral niya, dahil nangangaral siya ng may otoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. May isang tao roon na sinasaniban ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas sa kanya. Pinangisay na masamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng tao, ang lahat ng naroon, at sinabi sa isa't isa, ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila. At mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Kung titignan po natin dito po sa ating text, sa scripture na binasa, meron pong isang ang ating Panginoong Jesus ay nagtuturo. At nagulat ang mga tao dahil kakaiba to sa turo ng mga nakilala na nila ng mga, sabihin natin sa panahon natin, mga religious leaders. Ang pagtuturo ng ating Panginoon ay hindi tungkol sa isang relihiyon, kundi nagtuturo ang ating Panginoon ng tungkol sa pagkakaroon ng pag-ibig sa ating Ama, pagkakaroon ng koneksyon sa ating Diyos na nakikita ng lahat na parang kakaiba dahil may otoridad. Ibig sabihin, yung pagsasalita ng ating Panginoon, yung pagtuturo ng ating Panginoon, marahil yung authority na nararamdaman nila, yung naririnig nila ay nagkakaroon ng buhay sa kanila. Kumbaga, anuman ang kanilang pinagdadaanan, nakikita nila na yung pagsasalita pa lamang ng Panginoon, nakakaramdam na sila agad ng miracle, ng healing, kagaya nga po ng kinukwento sa atin ni Sister Adi kanina, noong siya ay nakakilala na sa Panginoon. Di ba nung una, nung sa kanyang dating paniniwala, hindi niya pinapansin ng Diyos, ang pinapansin niya yung mga tao sa loob ng sambahan na yon, yung mga mali ng tao sa simbahan na yon. Pero nung siya ay nakarinig ng preaching na nagmumula mismo sa ating Diyos, salita mismo na nagmumula sa ating Diyos, nagkaroon iyon ng buhay sa kanya. At sabi nga every time na nakikinig siya, tumutulo ang luha. That's the authority. Not just because pasigaw ang ating Diyos, hindi dahil ang inuutos ng ang sinasabi ng ating Panginoon ay tungkol sa batas, hindi. Pero yung authority is that nararamdaman nung nakikinig na tumatagos ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay at meron tong ginagawa sa kanya. Kagaya na lang ng salitang iniwan ng Panginoon kay Sister Maridic, no, nakalimutan mo na ang nakaraan, di ba po? At makikita mo yung gagawin ng Panginoon na bago sa iyong buhay. Hindi niya maunawaan yun nung una, pero nakikita niya habang tumatagal, it works in her life. At nakikita niya na totoo nga may pagbabago sa kanyang buhay. Sabi nga, marahil, ang naipon niya, di ba, sa abroad noon ay puro lang pangamba. Kailangan ko magpadala sa pamilya ko. Sa kanyang pagpapadala, may kasamang pangamba yun. Pero ngayon naisip niya, no, na ang pinakamahalaga ay hindi lang ikaw makapagpadala ng pangangailangan ng iyong pamilya, kundi maidala mo din ang magandang mensahe ng Panginoon sa loob ng iyong pamilya because it has authority to change
Di ba po, una ang paningin natin at pagkilala natin sa Diyos, na dati mababaw ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya mga mabababaw na bagay lamang din ang nararanasan natin. Pero nung nakilala niya ang Panginoon ng malaliman, at siya'y nagdasal sa ating Panginoon, tinugon siya ng Diyos sapagkat talagang nagkaroon ng authority ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang tunay nga, she had seen great and mighty things in her life. She seen healing. At nakita niya na yung 800 niya na napaka-imposible, nakauwi siya sa Pilipinas. At yung 800 niya na napaka-imposible, pinalitan niya yun ng pagtitiwala sa Panginoon. At simula nun, 3 taon na siya dito sa Pilipinas, hindi ipinaramdam sa kanya ng Panginoon ng gutom. Hallelujah. At ang sumunod nito, sabi dito, even yung mga masasamang espiritu, ay talagang the Lord has authority over all the bad spirit. Ano po ba yung mga masamang espiritu? Kailangan pa po ba namin masapian para makita namin that the Lord has authority over bad spirit? Hindi. May mga masasamang espiritu tayo sa ating buhay. Masasamang espiritu ng galit, ng pagkainggit, ng walang pagtitiwala sa ating Panginoon. But look, anong sabi ng Panginoon? Ang sabi lang niyan, tumahimik ka at lumabas ka sa Kanya. At ano na po yung ginawa ng masamang espiritu? Ito ay umalis at nagbigay ng kagalingan sa isang tao na inaalihan nito. Ganon din sa ating buhay. Ang Panginoon, He has that authority na pwede niyang sabihin sa ating puso na tumahimik ka at lumabas sa Kanya. Ang kawalan ng pananampalataya, pwede nating sabihin na, Lord, by your authority, sinasabi ko sa aking maliit na hindi pagtitiwala sa iyo, na ito ay lalabas, ito ay tatahimik sa aking puso at lalabas ito sa akin upang mapalitan ito ng isang malaking pananampalataya sa inyo. Ang kawalan ko ng kalakasan, sasabihin ko sa aking katawan, kawalan ng kalakasan, pumahimik ka at lumabas sa aking katawan. At mararamdaman natin ang kagalingan ng ating Panginoon. Sa pagkakasakit, pwede nating sabihin, ano man ang sakit na meron tayong mga bukol, meron tayong mga hypertension, meron tayong mga matataas na sugar sa ating katawan, cancer man yan, o kagaya ng meron si Sister Adikno na malalang sakit na hindi siya makapaglakad nun. Anong sinabi nga lamang sa ating Panginoon? Ang kagalingan ay nagmumula lamang sa Diyos. At by the authority, by the word of the Lord given to her, she declared that to herself. At anong sabi niya? Panginoon, kayo ang aking kagalingan. At ano pong nangyari? Tumahimik ang sakit sa kanyang katawan. At lumabas ito sa kanyang katawan. 3 taon na siyang nakakalakad ng maayos. At sa 3 taon na yon, hindi lang siya pinalakad ng Panginoon, kundi pinalakad din siya sa mga gawain pa ng ating Panginoon. She became a public servant, helping all the other pastors, helping all the other workers of the church, cooking sa mga volunteer works natin, sa mga feeding natin. Bakit po? Dahil lahat ng pinapalayas ng ating Panginoon sa ating katawan ay tunay ngang lumalabas as long as we really believe in the Lord, hanggat ang ating pananampalataya ay intact. Kaya mga kapatid, ano po yung matututunan natin dito? That the Lord has authority over all the things here in this world. Ano pa man yan, walang bagay na hindi pwedeng lumuhod sa ating Panginoon. Kaya kung isa man kayo sa mga nakikinig ngayong araw na to at sa tingin ninyo, merong meron kayong pinagdadaanan na masyado ng maingay sa isipan ninyo. Masyado nang kumukontrol sa mga damdamin nating lahat. Masyado nang kumukontrol sa ating pananampalataya na nagsasabi sa ating, huwag ka nang magsimba, huwag ka nang umattend ng Bible study. Lahat ng yan, lahat ng mga gawa ng Satanas, we have the authority, we have the power over them. Just say the name of Jesus Christ at lahat ng mga iyon ay tatahimik at lalabas sa ating katawan. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ito, right now, the Lord has the authority over all these things. Ano man ang problema mo, sakit man yan, kawalan man yan ng pananampalataya, pinansyal na bagay man yan, mga ano bang worry yan, problema sa pamilya, right now, in the mighty name of Jesus, who has the authority over all the problems in the world, over all the bad spirit in the world, over all the things na kala mo ay hindi na masusolusyonan, the Lord has all the authority over them. And right now, in the mighty name of Jesus, inaalis ng Panginoon yan sa isipan mo, sa puso mo, at sa espiritu mo. Yan ay tatahimik na at lalabas ng tuluyan sa iyong katawan. Hallelujah, in the mighty name of Jesus.
At ang papalit dyan ay ang Espiritu ng ating Panginoon na siyang magbibigay ng kapayapaan, kagalingan at pananampalataya, matinding pananampalataya sa iyong buhay at bubuksan niya ng iyong spiritual na mata upang makita ang pagkikilos ng Panginoon sa iyo. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Tayong lahat po ay manalangin. Ipag-pray ko na din po kayo, Sister Maridic. Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat sa magandang bagay na ginawa niyo, Panginoon, sa buhay ni Sister Maridic, O God. At tunay nga, Panginoon, na yung kanyang pinagdaanan ay nagiging kalakasan naman namin, Panginoon, nakakinig ng gantong kwento, Panginoon, na alam namin na kung ginawa niyo nga ito kay Sister Maridic, gagawin niyo din po ito sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na binago, O God. Dalangin namin patuloy nawa ang kanyang buong pamilya ay makakilala sa inyo, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ay makaramdam ng salvations, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Ano pa man din po, Panginoon, ang nais niyong ibigay sa kanya, Lord God, in the mighty name of Jesus, O God, kalakasan, Panginoon, at pagbabago ng buhay, O God, at patuloy na pagsiserve sa inyo, ay patuloy niyong ibigay sa kanya. Ano pa man din na kanilang pangangailangan, ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila, in the mighty name of Jesus, O God. At Lord, sa oras na to, pinagdadasal ko po lahat ng aming mga kapatid na nakikinig online, O God. Lord, kagaya kanina, alam na namin ang mga masasamang espiritu sa kanilang buhay, Panginoon, ay inalis niyo na, O God. Panginoon, they are now experiencing healing. In the mighty name of Jesus, O God, they are now experiencing, Panginoon, family, Panginoon, that serves you, O God, na unti-unti ang kanilang pamilya, Panginoon, ay makakakilala, Panginoon, sa inyo. And they're now already experiencing, Panginoon, the vanishing, Panginoon, of poverty mindset, O God. Wala na sa utak nila na sila'y mahirap, Panginoon, kundi, Panginoon, ang inyong provision ay patuloy, Panginoon, na nilang mararanasan, O God, in the mighty name of Jesus, O God. At, Panginoon, alam namin, Panginoon, na anuman ang kanilang kalakihan ng mga utang, O God, palalayain niyo din sila dito, Panginoon, bibigyan niyo sila ng bagong kalakasan, bagong katauhan, Panginoon, bagong pangalan, bagong destiny, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At Lord, sa lahat ng nagdadalawang isip, Panginoon, na mag-serve sa inyo, O God, ngayon, meron na silang pananampalataya that they will give their lives to serve in your kingdom, to serve you, O God, and to know you more, O God. At Lord, nawa in this season, O God, ang aming mga kapatid, Panginoon, ay magkaroon ng totoong pag-aayuno, Panginoon, sa inyo, Lord God. Pag-aayuno, sa higit lalo sa paggawa ng kasalanan, talikuran na ito, Panginoon, at kami humarap na sa inyo, O God. Maraming salamat. Pagpatuloy niyo po, Panginoon, na pagharian ang aming sambahan, ang aming pamilya, Panginoon, ang aming komunidad, ang aming bansa, at ang aming mga ginagawa para sa inyo. Ama, sa inyo aming pinakamataas na papurit pagsamba. Aming Panginoong Jesus, dinadakila namin ang inyong gawa, ang inyong sakripisyo para sa aming kasalanan at ang aming kaligtasan. Banal na Espiritu, maraming salamat na patuloy nyo kami sinasamahan, nangungusap kayo at hindi nyo kami hinahayaang maligaw ng aming landas, O God. At lahat ng ito, ang aming dalangin ay siniselyohan namin sa aming Panginoong Jesus, na nasa Kanya lahat ng kapangyarihan dito sa langit at sa lupa. Sa pangalan nyo, aming Panginoong Jesus, inaalay namin ang dalangin na to. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Glory to God po.